Nagbukas ang pelikula sa pagpapakilala sa ating pangunahing karakter, si Insu, na isang binata na mag-aaral sa kolehiyo na may espesyal na kakayahan. Nakakakita siya ng mga multo na gumagalaw. Mayroon siyang dalang misteryosong agimat sa lahat ng oras na umiikot kapag may malapit na kaluluwa. Naiinis siya dahil sa pambihirang talento na ito dahil madalas siyang tinutukso ng kanyang mga kasamahan na tinutukoy siyang ghost seer. Isang araw, nabaliw ang agimat ni Insu at inalertuhan siya sa presensya ng isang multo sa malapit habang siya ay nakasakay sa subway. Sa gitna ng masikip na tren sa subway, napansin niya ang multo ng isang maliit na babae. Hindi mapalagay si Insu tungkol dito at nagmamadaling lumabas ng metro. Pagkatapos nito, dumiretso siya sa bahay at ginamit ang kanyang agimat upang tumingin sa paligid. Nang magsimulang umikot ang agimat at natuklasan ni Insu ang multo na bumaba sa kanyang mga balikat, sa una ay gumaan ang pakiramdam niya dahil wala siyang nahanap. Ibinunyag dito na si Insu ay hindi nilalapitan ng mga multo para saktan siya. Actually, tulong lang ang gusto nila sa kanya. Dahil mukhang pinatay ang partikular na multo na ito, sinabi niya sa kanya kung nasaan ang kanyang bangkay. Ang tanging gusto niya ay kapayapaan para sa kanyang mga magulang. Sa una ay nag-aalangan si Insu. Ngunit pagkatapos ng maraming panghihikayat, tumawag siya ng pulis at niresolba ang usapin. Sa kabila ng pagtupad sa kahilingan ng multo, si Insu ay nagsasawa na sa kanyang kakayahan. Ang gusto lang niya ay maging isang regular na lalaki at magkaroon ng mga kaibigan. Kaya't nagpasya siyang huminto sa pag-aaral at maghanap ng mga sagot sa kanyang bayan. Ipinaalam niya sa kanyang tiyuhin na si Sunil ang kanyang nalalapit na pagdating. Hindi pinansin ni Insu ang mga pagtatangka ng kanyang tiyuhin na kausapin siya tungkol dito, na sinasabi sa kanya na mahalaga ang kanyang pag-aaral. Sa sumunod na eksena, nakita niya si Rose, isang napakagandang babae, habang siya ay pabalik sa kanyang bayan. Pagkatapos, nakita ni Insu ang kanyang tiyuhin na mukhang nakakakita ng mga multo katulad niya. Bilang karagdagan, siya ay isang bihasang exorcist na may reputasyon para sa pagpapadala ng mga multo sa kabilang buhay. Pumasok si Insu sa kanyang childhood school kinabukasan. Habang inihaharap siya ng guro sa klase, naramdaman ni Insu na ito ay isang bagong simula para sa kanya. Nakalulungkot, nilapitan siya ng ilang mga bagong bully na nagsimulang pahirapan siya. Sa kabila ng pagiging girlfriend ni Hechul, si Hyunji, na isa sa mga bully, ay nagkomento pa sa kanya ng malandi. Sa gitna ng lahat ng ito, si Insu ay nabigla nang makita ang isang babaeng multo sa labas ng silid-aralan na nakasuot ng maskara. Pagkatapos, sa kanyang pag-uwi mula sa paaralan, hindi inaasahang inatake siya ni Hechul mula sa likuran at pinahirapan. Kahit na girlfriend niya ang unang lumapit sa kanya, sinabihan ng bully si Insu na iwasan siya. Pagkatapos, si Hechul ay nagbanta laban sa ating bida sa pamamagitan ng pagdadala ng kaso ni Ayang. Ilang taon na ang nakalilipas, siya ay namatay ng hindi maipaliwanag at si Insu ay nakatanggap ng maraming pagbisita mula sa kanyang multo. Palagi siyang humihingi ng tulong, ngunit hindi kailanman nagkaroon ng lakas ng loob si Insu na magsalita tungkol dito. Ito ay isa sa pangunahing kadahilanan sa kanyang desisyon na bumalik sa lungsod. Ang eksena pagkatapos ay lumipat sa isa sa mga babaeng bully na nakakita ng isang plastic bag na nakasabit sa harap ng pintuan sa kanyang pag-uwi. Nabutas ang plastic habang sinusubukan niyang buksan ito, dahilan para tumalsik ang dugo sa buong mukha niya. Takot na takot ang bully kaya't pilit niyang tinawagan ang kanyang mga kaibigan, ngunit hindi kumokonekta ang tawag. Pagkatapos, siya ay inatake na parabang katulad ng sa pamamagitan ng mahika at pinatay ng parehong nakamaskara na multo mula kanina. Nang maglaon, nakita natin si Insu na nakaupo kasama si Rose, ang parehong babae noong una. Siya pala ay namatay ilang taon na ang nakalilipas at ngayon ay isang multo. Pero gusto siyang kausapin ni Insu dahil hindi siya pangit at nakakatakot, hindi tulad ng iba. Inalerto ni Rose si Insu sa presensya ng babaeng nakamaskara nang biglang lumakas ang hangin. Natakot ang ating bida dahil dito at umalis kaagad sa lugar. Kinabukasan sa paaralan, si Insu ay nagalit at humakbang upang pigilan si Hyunji sa panliligalig sa isang lalaki sa harap ng klase. Binigyan niya siya ng utos na tuluyang itigil ang pambubuli. Ang iba pang mga bully ay nagmamadaling nilapitan si Insu, gaya ng inaasahan, ngunit pinigilan sila ni Hyunji. Mukhang nahuhulog na ang loob niya sa kanya. Habang nanonood si Insu at ng kanyang tiyuhin ng balita sa gabi, nasaksihan nila ang isang kaso ng pagpatay na nalutas na at ang mamamatay tao ay natagpuan pagkatapos ng 10 taon. Napag-alaman na nakamaskara siya. Napansin agad ito ni Insu dahil ipinaalala nito sa kanya ang nakamaskara na multo na nakita niya sa paaralan. Nakipag-usap siya sa kanyang tiyuhin sa pagsisikap na malaman ang higit pa.
Sa sandaling iyon, ipinahayag ng isang espiritu na nakatira sa parehong bahay na ang pangalan ng babaeng nakamaskara ay Seihi. Samantala, isang mag-asawa mula sa bully gang ang pumasok sa paaralan sa hating gabi. Ang pakay nila sa pagpunta doon ay para kunin ang cellphone ng dalaga na kinuha kanina ng isa sa mga guro. Nang matapos na ang gawain, pumunta sila sa isang silid-aralan at nagkulitan. Naiwang mag-isa ang lalaki habang mabilis na tumungo ang babae sa banyo. Hinihintay niyang bumalik ito nang biglang lumitaw si Seihi, ang nakamaskara na multo, at pinatay siya. Kasunod nito, hinamon niya ang ibang bully sa banyo at inalis din siya. Ang pagpatay ay nagdulot ng kaguluhan sa paaralan kinabukasan. Si Hyunji sa partikular ay tila nababalisa na ang kanyang mga kaibigan ay isa-isang nililigpit. Kasabay nito, sinubukan ni Inso na malaman ang higit pa tungkol kay Seihi, ang nakamaskara na multo. Nagtatanong siya sa paligid ng silid-aralan, ngunit walang gustong magsalita tungkol kay Seihi kahit alam nilang lahat kung sino siya. Ang pagkamatay niya ay tila may kaugnayan sa bully group. Pagkatapos, habang sina Inso at Rose ay gumugugol ng matamis na oras na magkasama, nakatanggap siya ng mensahe mula sa isang kapwa mag-aaral. Nag-attach siya ng larawan ni Seihi at isang pahayag na nagsasabi na hindi na siya dapat magtanong tungkol kay Seihi. Pagkatapos, tinanong ni Inso si Rose kung mayroon siyang nalalaman tungkol kay Seihi. Sumagot ang magandang ghost girl na alam ng lahat sa paaralan kung paano siya pumanaw. Pagkatapos marinig ito, sa wakas ay napagtanto ni Inso na ang pagkamatay ni Seihi ay sanhi ng bully group. Galit na galit, sinunggaban niya si Haechul mula sa likuran, ngunit madaling nagtagumpay ang bully at pinagpatuloy siyang bugbugin. Gayunpaman, ipinahayag ni Inso, darating si Seihi para sa inyong lahat na nagpapakita ng nakakatakot na ngiti. Pagkatapos, habang pauwi na ang mga bully sa kanilang mga tahanan, binigyan ni Hyunji si Haechul ng larawan ng ama ni Seihi at ikinonekta ito sa mga pagpatay sa kanyang mga kaibigan. Siya ay positibo na ang matandang lalaki ay naghihiganti sa mga bully sa pamamagitan ng pagpatay sa kanila ng paisa-isa. Pinaniwalaan ang kanyang palagay, nagpasya sila ni Haechul na pumunta sa bahay ni Seihi at patayin ang kanyang ama. Gayunpaman, si Hyunji ay maingat na nag-message kay Inso tungkol sa kanilang plano bago umalis patungo sa lugar na iyon. Sa sumunod na eksena, matapos matanggap ang mensahe, sinabi ni Inso sa kanyang tiyuhin ang tungkol sa mga pangyayari. Bagamat kinamumuhian niya ang mga bully, naiintindihan din niya na inilalagay nila sa panganib ang kanilang buhay. Kaya nagpasya siyang wakasan ang mga ito bago pa mahuli ang lahat. Nakatanggap siya ng mahiwagang punyal mula kay Sun-il bilang proteksyon at pinayuhan siyang mag-ingat. Sa kabilang banda, isang tuloy-tuloy na kalabog na nagmumula sa isang kahon ang bumulaga kay Haechul at Hyunji habang papasok sila sa bahay. Napansin din nila ang ilang kapansin-pansing mga larawan ni Seihi, ang namatay na babaeng estudyante, sa parehong oras. Naiintindihan na nila ngayon na nagsasabi ng totoo si Inso nang sabihin niyang bumalik nga si Seihi para sa paghihiganti. Tinangka ng mga bully na tumakas dahil sa takot, ngunit bigla na lamang lumitaw ang ama ni Seihi at pinatay si Haechul. Matapos masaksihan ang nakakakilabot na pagkamatay ng kanyang kasintahan, si Hyunji ay sumigaw para sa kanyang buhay. Ipinaabot pa niya ang kanyang paghingi ng tawad para sa lahat ng kanyang mga nakaraang aksyon. Ngunit binaliwala ng ama ang kanyang paghingi ng tawad at nauwi sa pagpatay din sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpakita si Inso sa lokasyon. Pagpasok sa bahay, nadiskubre niya ang kanyang mga kaklase na walang buhay na nasa sahig. Bilang karagdagan, natuklasan niya na ang ama ni Seihi ay sinapian ng espiritu ng kanyang anak na babae. Nang tumalikod si Inso para maglakad palayo, nakarinig siya ng ingay na nagmumula sa malapit na closet. Natuklasan niya si Seihi sa loob na suot ang kanyang go-to mask. Nang matapang na tinanggal ni Inso ang kanyang maskara, ipinakita niya ang kanyang sarili na walang iba kundi si Rose. Pagkatapos nito, ibinalik tayo sa nakaraan upang matuklasan ang katotohanan. Si Seihi ay isang magandang dilag na nag-aaral sa parehong paaralan tulad ng iba, ngunit siya ay dumanas din ng pambubuli mula sa parehong grupo ng mga estudyante. Sa wakas ay napuno siya nito isang araw at nagreklamo sa punong guro tungkol sa ginawang pang-aapi ni Hyunji sa kanya. Ang guro, na sineryoso ang sitwasyon, ay ipinahiya si Hyunji sa publiko. Galit na galit ang bully na babae dito kaya nagdesisyon siyang sirain ang buhay ni Seihi. Nang sumunod na araw, nagsimulang kumilos si Hyunji at ang kanyang grupo at pinahirapan si Seihi na parang hayop. Pinasuot pa niya ng maskara, ginupit ang buhok, at sinunog habang binubugbog. Nang makita ito, tumahimik ang bawat estudyante sa klase dahil sa takot na maranasan ang parehong kapalaran.
Naapektuhan ang buhay ni Seihee ng patuloy na pagpapahirap at palagi siyang umiiyak sa bahay. Tinanggihan ni Seihee ang payo ng kanyang ama na makipag-usap sa punong guro na nangangatwiran na ang paggawa nito ay magpapalala lamang ng mga bagay. Pagkatapos, isang araw, ginawa niya ang hindi maisip dahil sawa na siya sa pang-aabuso araw-araw. Ang kanyang espiritu ay nahati sa dalawang personalidad sa kabilang buhay. Ang una ay si Rose, na mabait at laging handang tumulong sa iba, katulad ng tunay na Seihee. Ang pangalawa ay ang babaeng nakamaskara na gustong patayin ang lahat ng mga taong nagpapahirap sa kanya. Sa kasalukuyan, nang nakahanap si Inso ng isang tala-arawan, lahat ng pangalan ng mga biktima ay naka-cross out maliban sa punong guro. Ito ay nagpapahiwatig na ang batang babae sa maskara ay hindi pa tapos sa kanyang misyon. Dahil sa takot, tinawagan kaagad ni Inso ang kanyang tiyuhin at hiniling sa kanya na pumunta sa bahay ni Seihee at isagawa ang seremonya ng libing. Pagkatapos nito, pumunta siya sa paaralan upang subukang iligtas ang punong guro. Ang punong guro ay nilapitan ng multo ni Seihee sa sumunod na eksena habang siya ay nagtatrabaho ng mag-isa. Di nagtagal, nagpakita si Insu sa paaralan at nagtanong kaagad tungkol sa guro pero mukhang walang nakakita sa kanya. Biglang namatay ang mga ilaw at si Seihee ay nagpakita sa harap nila na kinuha ang katawan ng punong guro. Pagkatapos, tinanggal ang kanyang maskara, ipinahayag niya na dapat silang lahat ay parusahan dahil sa hindi pagtayo para sa kanya nang siya ay pinapahirapan. Kumuha ng lighter si Seihee at itinapon ito sa lupa kung saan niya ibinuhos ang gasolina na humadlang sa mga pagtatangka ni Inso na pigilan siya. Mukhang lahat ng estudyante ay mamamatay sa sunog ngayon. Gayunpaman, nakakagulat, si Rose, ang alter ego ni Seihee, ay kinuha ang lighter bago ito bumagsak sa lupa. Pagkatapos nito, sinubukan ni Rose na pigilan ang kanyang sarili na saktan ang mga estudyante sa isang nakakatakot na pag-uusap. Ngunit si Rose ay madaling natalo ng mas malakas na si Seihee na nagpawala sa kanya. Si Sun-il, sa kabilang banda, ay dumating sa tirahan ni Seihee at sinimulan ang kanyang mahiwagang proseso. Sinimulan ni Seihee na basagin ang lahat ng bagay sa kanyang landas gamit ang kanyang espiritual na lakas. Sa kabilang banda, sinimulan ni Inso na suriin ang sinumang maaaring nasa ilalim ng impluwensya ni Rose gamit ang mahiwagang agimat. Sinabihan niya ang babae na tumigil na at ibinigay sa kanya ang notebook na nakita niya sa loob ng lalagyan ni Seihee nang makita niyang umiikot ang agimat sa isang babae. Naputol ang eksena sa isang flashback, naging malinaw na sina Inso at Seihee ay magkaibigan sa kanilang mga unang taon. Iniligtas pa niya ito sa mga bully sa isang pagkakataon. Tila sila ay nagmamahalan, at si Inso ay gumuhit ng sketch niya sa kanyang notebook. Nagpahayag siya ng panghihinayang sa multo ni Rose dahil sa hindi niya ito makilala ngayon. Tinapos ni Sun-il ang kanyang gawain sa kabilang dulo na nagpapahiwatig na sapat na ang pagkagambala. Ang punyal ay kumikinang sa bulsa ni Inso habang ang espiritu ng kawawang babae ay tuluyang napalaya. Matapos itong ilabas ni Rose at saksakin ang sarili, nakita natin ang isang flashback ng magagandang alaala na ibinahagi ni Inso at Seihee. Ang huling eksena ay nagtatampok sa lahat ng mga mag-aaral sa libingan ni Seihee na nagluluksa. Kasama niya si Inso, na may hawak na magandang drawing ng kanyang shota, si Rose. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.